Ito, naglalaba ako habang nagbi-video. Masarap maglaba dito pag umaga kasi hindi siya mainit. Pagdating kasi ng hapon or bandang 9 to 10, hanggang 11, mahirap na. Kasi yung sikat ng araw, especially this time, summer, ang init. Nung unang panahon kasi maraming puno dito. So sumisilong lang kami kapag umiinit na. Ngayon wala kang masisilungan. Kasi yung mga puno nga, nawawash out lahat ng bagyong Odette. Nakakamiss kasi. You just imagine, more than 10 years akong di nakaka-uwi. So ngayon lang ulit. So kahapon, share ko din sa inyo, kahapon nagpunta, I mean, oo, nagsimba kami ng kapatid ko. Yung simbahan na yan ay talagang devoted ako dyan. Walang mintis na linggo pagsisimba kami. Noon di pa uso yung mga habal-habal. Gising kami ng mama ko alas 4:30 ng madaling araw. Tapos naglalakad kami. Naglalakad kami ng more than 3 hours. More than 3 hours. Tapos siguro estimated kilometers are 25 or 30 kilometers. Just imagine, ganun kami, lalakad lang. Tapos, pag uwi, ganun din, lakad din. So, doon ka na-experience at pagiging super Kristiyano, super mapagdasal talaga ako nung nakagutom nga lang kasi siyempre after ng mass, lalakad ulit. Buti sana kung may almusal kami bago mag-attend ng mass sa simbahan. Wala. Usually, mag-init lang kami ng kape. Kape na gawa ng bigas. So, doon ang experience ko after pagiging devoted sa ating Panginoon. Hindi lang sa pagsisimba, kundi meron kaming parang anong tawag yan, yung ililipat yung santo sa ibang bahay. Correct na kung ang tawag yan. Hindi ko, nakalimutan ko. Ang tawag sa amin ay barangay. Uy, may barangay kinaano ganyan. Punta tayo. So, doon din ako. Masama. After ng pag-atin namin ng mass kahapon, which is Sunday, March 12, dinalaw ko ang buntod ng mama ko sa cementerio. Kasi, kagaya ng sinasabi ko, it's more than 10 years. Hindi na ako nakauwi after ng paglibing ng mama ko. So, para bang naiyak na ako. Na-miss ko lang siya. Grabing luha ko lang palang hagulhol para bang bata. So, I promise my mama na uuwi ko yearly. Naiyak na ako. Kasi, miss ko lang. Tapos, dinala ko rin yung kababata ko rin na close relative ko. First degree. Namatay din siya.
So, hinahanap ko, sabi ng kapatid ko, mauna muna kayong dalawa sa kabilang daan. Hanapin ko si Junior. Kasi si Junior lagi nasa panaginip ko palagi. Siguro gusto niya akong dalawin kasi super close talaga kami. Kababata ko rin. Yun, nakita ko kagad. At then, dinala ko din ibang kapitbahay ko na teacher, si Ma'am Telma. Ayun, at least, ito paano, matutuwa silang dinala ko. Pero yung mama ko talaga, ay grabe. Bago ako babalik sa Manila, babalikan ko din ulit yung cemetery. Paalam ako sa mama ko. Ano, kamis. May mga video din ako nung grand reunion kami ng Matias Sofia Pulinay. Kami kasi ang host. Tapos, ayan, very successful. Daming foods. Tapos pinag-meeting nga namin kung saan ang next venue. Ang final is by May 30, 2025. Doon sa Kinugitan. Yung mga kamag-anak ko ay sa iba't ibang lugar. Merong taga Sierra Bulyones, Kinugitan, Lubok, of course, taga Maynila. Ako yung taga Maynila. Pero hindi ako taga Maynila. Siyempre doon ako nagtatrabaho. Then ako nag-host or MC sa aming event. And then presentation in each family. Of course, kumakanta ako. Pero wala akong sariling ko ang video nung kumakanta ako. Yung ibang mga pinsan ko, sila ang nag-video. Sana i-forward nila. Ang problema lang dito sa lugar namin is yung signal. Grabe. Smart or Globe. Hirap. Pabugso-bugso lang. Pero yung iba, nakakapag-internet. Kasi ang sabi, dito daw ang ginamit nilang SIM card. Kasi may tower dito na medyo malapit ng konti dito. Kaya malakas. Hindi ako bumili ng SIM card na dito. Buhay probinsya. Sarap. Ang sarap matulog sa bahay dito. Kasi sobrang lamig. Actually, yung summer nga malamig sa madaling araw o pagdating ng 7 o'clock hanggang sa madaling araw, sobrang lamig talaga. But since it is summer, hindi siya yung makikita mong nagtutubig yung mga dahon or pumapatak yung tubig galing sa yero, yung hamog na natutunog. Pero pagdating ng tag-ulan hanggang December, yun, na-experience mo. Kasi maraming kain. Sa ngayon kasi sana matinding init. Pahirapan ang tubig dito. Actually, hindi pa ganun pahirapan kasi dito lang kami sa ilog naglalaba at naliligo. May nagtitinda din naman ng mineral water. Yung pang araw-araw lang yung panghugas kasi
Siyempre, dito kami nag-iigib sa ilog. Medyo may kalayuan ng konti.